What's up mga Poops? Manga Moto nagbabalik. Pagpasensyahan nyo na po kung late na itong upload natin, sobrang busy lang talaga ngayong magpapasko, sorry na agad, tara at umpisahan na natin. Habang nagkakagulo sa pagpupulong ng mga gods, si Brunhilde naman ay mistulang lukaret na hindi muna malaman ang gagawin dahil wala na itong maisip na maayos kung sino ang ay lalaban sa round 10. Dahil ba ito sa pagkatalo ni King Leonidas? Inaasahan ata ni Brunhilde ang panalo sana sa round siyam, kaya't parang naloka na ito at hindi na makapagdesisyon ng maayos ng matalo ang hari ng Sparta. Sa Kabanata 84, ipinakita sa atin na kung sakaling hindi makapagdesisyon si Brunhilde, ay to the rescue agad si Gold para pag-isipan kung sino ang maaaring ay laban sa 10th round. Isa itong napakalaking foreshadowing na nagpapahiwatig na sa hinaharap, kung sakaling wala na si Brunhilde, si Gold ang papalit sa kanya. Manga Moto, paano mo nasabi na si Gold? Dapat ang susunod na pinakamatandang Valkyrie na buhay ang dapat na pumalit kay Brunhilde kung sakaling wala na ito. Kung yan ang iniisip mo kakops, kumapit ka dahil tayo ay maglalakbay sa espesyal na kabanata ng manga na The Legend of Lubo, may naisingit na volume extra para sa Ragnarok dito, naglabas ang mga author ng hint na kasama na ni Brunhilde si Gold bago pa maganap ang Ragnarok. Manga Moto, natural lang na magkasama sina Gold at Brunhilde dahil magkapatid sila. Diyan ka nagkakamali, dahil hindi nagkakasama-sama sa iisang lokasyon ang mga Valkyries maliban na lang kung may mahalagang pagpupulong sila, tulad ng sa Ragnarok. Ngunit sa kaso ni na Brunhilde at Gold, na magkasama habang binubuo ang 13 na mandirigma ng humanity bago maganap ang Ragnarok, ay mapapaisip ka talaga kung bakit kinakailangang palaging kasama ni Brunhilde si Gold sa lahat ng pagpaplano nito. Kahit sa God's Council, isinama niya ang kanyang kapatid. Malamang sa malamang, inihahanda niya ito kung sakaling wala na siya, ay buo na ang loob ng kanyang nakababatang kapatid na humalili sa kanya at sa mga responsibilidad na maaari niyang maiwan. Tandaan na nasa critical na sitwasyon ang humanity at lumalamang na ang mga gods, at dalawang panalo na lang ng mga gods ay magdudulot ng siguradong pagkatalo para sa mga tao. Kung sakaling hindi magtagumpay si Shoji Okite sa round 10, maaaring si Brunhilde na mismo ang susunod na Valkyrie na lalaban sa round 11 para tiyakin ang tagumpay ng humanity. Kaso ang tanong, sino ang mandirigma na makakasama nito sa laban? Kung sakali lang naman na makuha talaga ng mga gods ang panalo sa round 10, mapupwersa talaga na lumaban ang pinuno ng mga Valkyrie na si Brunhilde para kunin ang panalo. Ayoko pa sana tumalon sa usaping ito pero andito na tayo at nasa alanganin na magunaw ang sangkatauhan. Mga kakops, napaka-importanteng maipanalo ni Shoji ang kanyang round para kahit papano ay maitabla nila ulit ang score at mainto ang momentum ng panalo ng mga gods. Tutal na banggit na si Shoji Okite, isama na natin siya sa ating usapan. Pinasilip tayo ng konti sa kanyang madilim na nakaraan nang pumanaw siya ng malungkot sa kanyang higaan sa edad na 25. Pero, mga kakops, kumapit kayo dahil bagamat namatay si Shoji dahil sa sakit, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na samurai sa kanyang panahon. Tama ang inyong narinig, kinilala si Shoji bilang isa sa pinakamahusay na samurai kahit pa may tuberculosis ito at may limitasyon sa kanyang paggalaw. Para bang binibigyan niya ng partida ang lahat ng kanyang kinalaban noong kanyang panahon, tinatapos nito ng mabilis ang laban na para bang walang kwenta ang katunggali nito. Mapapakamot ulo ka na lang dahil paano pa kaya ngayon na wala ng sakit ang katawan nito, maaring madodoble o triple pa ang lakas ng Human Slayer, samahan mo pa ng Valkyrie. Agoy! Napakapit ako sa kinaupuan ko dahil kung sakaling mapatay ni Shoji Okite si Susanoo no Makoto, siya na ang kukuha ng titulong God Slayer ng langit. Isang malaking insulto ito sa mga gods dahil ang bagong God Slayer kapag magkataon ay isang tao, apakabangis diba? Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Sa mga nakalimit na, may isang samurai na nagpakita ng tapang noon at nagpresente na lalaban, ito ay si Kojiro Sasaki. Parehas ni Shoji na nagpresente rin na lalaban, na ipanalo ni Kojiro ang kanyang laban, ganun rin kaya ang mangyayari sa laban ni Shoji. Ang laban ng God Slayer at Human Slayer ay mistulang laban ng guro at estudyante para sa akin, kahit si Susanoo ang lumikha ng kendo at kenjutsu na pangunahing ginagamit ni Shoji sa pagpatay, tandaan na lahat ng kanyang mga nakalaban noong nabubuhay pa ay mga bihasa rin sa paggamit ng kendo at kenjutsu, ngunit nilampaso pa rin ni Shoji ang mga ito na parang nothing happened. Huwag kalimutan na may sakit pa si Shoji nito. Alam kong naghahanap ka ng ebidensya sa mga sinabi ko, kaya ipapakita ko sa'yo ang laban ni Shoji at Loki. Sa isang iglap, kamuntik nang makadikit ang Human Slayer sa God of Mischief, kaya't inatake agad ni Loki si Shoji bago pa makadikit ito.
Ngunit sinalubong lang rin ni Soji ang atake ng God of Mischief ng isang sword slash na para bang walang kwenta ang atake ng God of Mischief. Napatitig si Loki na para bang napaisip ng malalim, naisip siguro nito ay paano kung nakadikit si Soji sa kanya, malamang Todes talaga sana siya. Kahit si Kojiro Sasaki ay napahanga sa galaw na ginawa ng Human Slayer. Ngunit, ano nga ba ang hiwaga sa mga mata ni Soji Okita? Mukhang nasa humanity ang mga makakapangyarihang mga mata. Napakagandang pag-usapan na nito pero, ito'y tatalakayin natin sa mga susunod na kabanata, mga kapops. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.